morning everyone! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay buwan na ng June. Nasa gitna na tayo ng year 2020. At tayo po ay kasalukuyang under GCQ. Kamusta na po kayo mga kapatid? Mga taga Word of Life Christian Community. Sana po lahat tayo ay nasa magandang kalagayan. Kaya nga pwede nating ituring ang GCQ bilang God-centered quarantine. At ngayon pong araw na ito ay sineselebrate din natin ang Father's Day. Happy Father's Day po sa kapwa ko mga ama ng tahanan. At sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon po ay magkakaroon tayo ng panibagong series. Kung tinapos natin yung pong 7 I am in the book of John. Ngayon naman po ay pupunta tayo sa 7 miracles of Jesus in the book of John. Kung paano gusto nating pagtibayin yung declaration ng Panginoong Hesus kung sino siya, dun sa 7 I am, ngayon naman po, ay papakita ng Diyos sa magitan ng Book of John, yung kanyang 7 demonstration kung sino siya bilang Diyos na nagpapakilala sa atin. Kaya nga po, ngayon po ay tunghayan natin itong isa sa 7 miracles of Jesus in the book of John. Manalangin po tayo. Aming Diyos, patuloy ka naming pinararangalan sa umagang ito. Dalangin namin ang patuloy na pangunguna mo at pagkasi at gabay ng Banal na Espiritu sa aming lahat. Dalangin namin, Ama, na ang pag-aaral at pagkapahayag ng iyong salita ay maging isang pagsamba namin sa iyo, Panginoon, na nais naming marinig ang iyong kapahayagan. Ikaw nga po ang mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon, at dalangin namin na Diyos, maging kalakasan namin ang iyong salita. Bagamat hindi kami magkakasama physically, naniniwala kami, Panginoon, spiritually, we're connected to one another, at lalong higit sa iyo, Panginoon, at patuloy mo kaming pagpalain sa araw na ito. Magkaroon kami ng kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon, ng katatagan sa aming pananampalataya para maharapan namin ang hamon ng buhay sa mga darating. Ikaw lamang po ang matanghal at maitaas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. When we say miracle, ang meaning po nito a surprising and welcome event that is not explainable by natural or scientific laws and is therefore considered to be the work of a divine intervention. Sinabi nating himala. Sa panahon natin, nagkakaroon po ito ng wrong connotation. Kayo po ba naniniwala pa sa himala? Yung iba ho, pag narinig yung himala, iba hong naiisip. Kagaya nung nangyaring pagbibigay ng ayuda ng government. Nagkaroon po ng SAP. Alam niyo, marami hong gumawa ng himala. Yung ibang mga government leaders ay ginawa nila ng himala kung paano sila magkakaroon ng korupsyon doon sa pondo ng government. Hindi po lahat nabigyan at nakakagulat nga po yung mga deserving na dapat maabutan ng ayuda, hindi nabigyan. At yung mga makikita natin, lumalabas sa ibang mga balita na iba ho ay malapit o kamag-anak ni Kapitan. Pero alam niyo ho, sa Biblia, pag sinabi yung himala, hindi ho kayang explain ng nature's law o ng science. Sapagkat hindi ho ito kayang ipaliwanag Dahil ang makagagawa lang nito ay ang Diyos. At hindi lang ho, yung himala ay
isang dramatic event. Pwede rin itong mangyari sa pinakasimple o paya na karanasan natin araw-araw. Kaya nga po, maganda ho makita natin yung divine act ng Panginoong Yesus na nagpapahayag kung sino siya bilang Diyos at bilang tagapagligtas. Ang isa po sa miracle niya na account ng Book of John, by the way, kung makikita po natin, ang dami hong miracle o miracles ng Panginoong Yesus sa banal na kasulatan. At ang sabi nga ni John, hindi ho sasapat ang lahat ho ng pahina, hindi ho kakasya sa dami ho ng miracles na ginawa ng Panginoong Yesus during His earthly ministry. Pero pinili lang ho ni John. At sa ibang gospel pa ho, marami pong ginawang miracles ng Panginoong Yesus. Na dito ho, meron ho siyang very significant na pinili niya yung 7. At ang uunahin nga po natin ay yung pong Jesus heals a royal official son. Dito sa John chapter 4. Na sa umagang ito, pinamagatan ko po itong Finding Favor from Father's Faith. Kung paano yung ama lumapit sa Panginoong Yesus dahil yung kanyang anak ay nasa malubhang kalagayan. Dahil o Father's Day ho ngayon, pero alam natin, ito pong kapahayagan ito hindi lang para sa ama. Sa lahat po sa atin na sumasampalataya at nais sumampalataya sa Panginoong Yesus ay makasumpong ng kanyang kapahayagan sa umagang ito. Meron nung isang ama nung kanyang araw ng sweldo sa kanilang trabaho. Dahil o birthday ng anak niya, inisip niyo mo kagad pag uwian, dumaan ng Jollibee. At yun nga pong ginawa niya. Bumili siya po ng isang bucket ng Chicken Joy, ng spaghetti, at ng mga cheeseburger o hamburger ng Jollibee. Talagang isang malaking supot po yung dala-dala niya. Dahil gabi na, alas 9 na ho siya nakalabas ng office, madilim ho yung kanyang dinaanan. Nahalata niya, may sumusunod sa kanya. Bagamat naglalakad pa lang po siya papunta sa may sakayan, dahil madilim yung dinaanan niya, kinakabahan po siya. Dahil may sumusunod sa kanyang dalawang lalaki na naglalakad din. Nahalata niya, may pakay sa kanya. Kaya ang ginawa niya, pinilisan niya yung lakad niya hanggang tumakbo na po siya. Ay napunta po siya sa damuhan. Sa pagtakbo niyang yon, dahil madilim ho, nahulog siya sa mas mababang lugar na padaos-dus po siya. Buti na lamang, no? Yung dala niyang pagkain, no? Yung Jollibee, talagang inipit niya sa kaliwang kamay niya. Tapos nakahawak siya sa isang baging doon sa kanan. Na ang alam niya, bangin ho yung nasa likod niya dahil madilim ho eh. At naghintay po siya ng isang oras. Ngunit nahihirapan na siya at lumalalim na yung gabi. Ngunit pag binitawan niya yung hawak niyang baging, mahulog siya. At lalo na yung hawak niyang Jollibee. Kaya naghihintay na lamang siya na may magliligtas sa kanya. Maya-maya parang may bumubulong sa kanyang tenga. Sabi ko, bumitiw ka. Tutulungan kita. Pero hindi niyo pinansin. Maya-maya kalipas na ng 30 minutes, hindi na lang bumubulong. Bumitiw ka. Tutulungan kita.
Hindi niyo pinansin. Hanggang nakita niyo, mag-uumaga na. Alas 4 na ng madaling araw. Nakahawak pa rin siya. Nung medyo liwanag na, mag-aalas 5 na. Tumingin siya sa baba. Nakita niya. Yung lalim ho, nung babak sa kanya, mga 5 dangkal lang. Kaya nga ho, makita ho natin dito sa pananampalataya ng isang ama na may kinalaman ho, kaya natanggap niya yung favor mula sa Panginoong Yesus. Kung ngayon natin, itong isang royal official na lumapit sa Panginoon dahil ang kanyang anak ay nasa isang malubhang sakit. Sagutin natin yung tanong, what kind of faith caused Jesus to do favor for us? Is it a faith that hold on to His petition in the Lord? Ito ngayon natin in John chapter 4, verse 46. So he came again to Cana in Galilee, where he had made the water wine, and at Capernaum there was an official whose son was ill. At dito nga po, yung pong pagbabalik ng Panginoong Jesus sa Cana in Galilee, kung saan una niya pong ginawa yung kanyang unang milagro, yung turning water into wine. Kung kayo pamilyar po dyan, bumalik po siya. Perhaps, para balikan yung mga tao doon na kung tunay nga na sumampalataya sa kanya dahil nabalita po yun. At dahil po marami na rin pinagaling ang Panginoon, itong isang royal official from Capernaum ay umakyat ng Galilee sa Cana, at ang sadya po ang Panginoong Yesus. Kaya nga verse 47, when this man heard that Jesus had come from Judea to Galilee, he went to him and asked him to come down and heal his son, for he was at the point of death. Alam nyo, bagamat malayo yung Capernaum, dahil naulinigan niya, nabalitaan niya na babalik ang Panginoon dun sa Galilee, kahit malayo nilakbay niya yun, at pinuntahan ang Panginoong Jesus para humingi ng tulong. Alam nyo, sabi ng mga historian, 20 miles po ang layo nitong Capernaum sa Galilee. At dito nga po, makikita natin kung paano dun sa first miracle, ang nag-request po ay yung mother ng Panginoong Jesus. Dito naman po, sa another miracle na gagawin ng Panginoon, nag-request ang Father. Parang last month lang, Mother's Day, ngayon naman po, Father's Day. Pero makita natin yung pagsusumamo niya na sabi niya sa Panginoong Jesus, verse 47, na he went to him and asked him to come down and heal his son. Kapag pataas po yung Galilee at nasa bandang baba po yung Capernaum. Parang sa atin po, mataas po itong San Jose del Monte, tapos pababaho yung Quezon City. Pero sabi ng Panginoon, verse 48, so Jesus said to him, unless you see signs and wonders, you will not believe. The official said to him, Sir, calm down before my child dies. Alam nyo, bilang ama, pag ang buhay na ng anak niya ang nakataya, talagang lahat po gagawin. Talagang nagsusumamo siya dahil
Kahit malayo yung kanyang nilakbay, mapuntahan niya lang ang Panginoong Yesus. Dito po, bagamat wala pa siyang pagkakilala sa Panginoong Yesus, makita ho natin, yung pong kanyang nagtulak sa kanya yung crisis na wala na eh. Lahat siguro ng doktor, no? Pinuntahan niya na. Okay. Nakikita niya rito ay himala na lang para gumaling ang kanyang anak. Hindi ko sinasabi ng Biblia kung ang amang ito ay Hudyo or Gentile. Perhaps Gentile siya kasi siya po ay nagkatrabaho sa court ng hari, ng King Herod. At siya nga po ay isang royal official, isang officer. Yung status niya, no? Bagamat siya officer, at kung siya pa ay Gentile, pagano po siya. Makita ho natin yung nilapitan niya na hindi niya naman kilala, nabalitaan niya na. Malamang ho, dahil desperate na at nasa critical na yung kalagayan ng kanyang anak, sinubukan niya. Pero wala pa siyang pananampalataya doon. Na nabalitaan niya lang yung kapangyarihang ginawa ng Panginoong Yesus. He was desperately needed, no, the help of a Savior because his son is dying. Alam nyo, ang tawag ho dito, crisis-centered faith. Ito yung from crisis to where Christ is. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, unless you see signs and wonders, you will not believe. Kasi hindi lahat ng lumalapit sa Panginoon ay kumikilala sa Kanya at sumasampalataya. Dahil lamang merong krisis. Kaya nga, yung lament ng Panginoong Yesus, may kasama ng review, dahil ho dun sa spiritual condition ng mga tao dun sa Galilee. Na maraming nakasaksi nung kanyang ginawang first miracle doon at nabalita yun. Pero ni halos iilan lamang yung mga disciples niya ang sumampalataya sa kanya. Kaya nga dito, yun yung sinasabi niya na hindi yung maiwasan na pag merong krisis doon lang lumalapit sa Panginoon. Maganda ho sanang simula yun Pero hindi ho yung talagang sumasampalataya sa kanya. O nananalig, sinusubukan lang Dahil wala na talagang solusyon. Kagaya nito na wala siyang pananampalataya pa sa Panginoon. Kaya nga itong crisis-centered faith na isang faith that hold on to his petition in the Lord. Marami hong ganyan na ang pinangahawakan niya, yung kanyang idinudulog sa Diyos, yung kanyang dinadalangin. Pero hindi talaga siya nakasentro doon sa pagka-Diyos ng Panginoong Yesus at sa kanyang magagawa. Maganda sana, yan ay madalas pinahihintulutan ng Panginoon para magising ang tao at magbalik loob sa Kanya. Ngunit ang iba, naniniwala dahil lamang meron hong inaasahan. At yun nga, pag may nakita, sakalang maniniwala. Yung mga karamihan sa mga pragmatic, tinatawag pragmatic philosophy, ay yung pong seeing is believing. Pero alam nyo ho, ito hong paglapit ng royal official kay Jesus, ay isa ring indikasyon na pinahintulutan ng Panginoon sapagkat
meron din personal agenda ang Panginoon Jesus sa buhay niya. Kaya tayo, no? Marami yung tatay ngayon, talaga nahihirapan sa kalagayan ng buhay. Yung iba ho, lalo na yung OFW na iba ho, na-stranded pa, hindi ho makauwi. Ganun na lamang yung kanilang kalagayan na paano na yung kanyang pamilya. Paano na yung kanyang trabaho na nawala dahil luminto na. At paano na siya makakauwi kung siya ay OFW na na-stranded. O di kaya yung mga tatay na narito sa Pilipinas, ngunit dahil nga sa pandemic, ay nawalan din ng trabaho. Paano na yung kakainin ng aking pamilya? Paano na yung pangailangan ng aking pamilya? Paano na yung mga bayarin? Paano na yung pag-aaral ng aming mga anak? Alam mo, normal ho yan na nararanasan ng marami. Pero alam nyo, pag tatay ho kasi, hindi ho kagaya ng nanay. Ang nanay ho, expressive showy. Naririlis po nila. Pero alam nyo, ang isang magandang ginawa rin ng royal official nito, dinulog niya sa Panginoon Jesus. Ganun din po sana tayo. Pero hindi lang sana tayo, crisis-centered. Kasi ho, talagang panghihinaan tayo niyan. Bumigay ho tayo. Hindi lang ho sa ating kalusugan, unang-una ho sa ating isipan. Marami yung nagkakaroon ng depression dahil hindi ho kinaya yung bigat. Yung tinuturo ni Pastor Vic, yung stimulus, yung pinanggagalingan ng stress dahil sa kanyang iniisip. Kaya, mas makita natin yung tugon ng Panginoon. Kaya nga ito yung pangalawang puntos. Or, is it a faith that hold on to the power of His Word? Yung tanong mo, what kind of faith caused Jesus to do favor for us? Una, is it faith that hold on to His petition in the Lord? Or, is it faith that hold on to the power of His Word? Makita natin in verse 50, Jesus said to him, "Go, your son will live." The man believed the word that Jesus spoke to him and went on his way. Dito po na-challenge yung ama, yung royal official. Nung marinig niya yung sinabi ng Panginoon, dito sa verse 50, sabi ho, "Go, your son will live." Umayo ka, ang anak mo ay mabubuhay. Sabi ho, the man believed, compared to the father, the word that Jesus spoke to him and went on his way. Alam nyo, doon ho siya nagkaroon ng confidence na nagkaroon siya ng confident faith dahil nagkaroon siya ng confidence doon sa word ng Panginoon Jesus. Kasi una ho, pinipilit niyang si Jesus ay sumama sa kanya at pumunta doon sa Capernaum, sa kanilang tao. Pero dito ho, nung maulinigan niya yung sinabi ng Panginoong Jesus, na-challenge siya at nagkaroon siya ng pagtigil at pag-iisip at pinanghawakan niya ang salita ng Panginoon. Kaya tatawag natin yung Christ-centered faith. From crisis, concern, to confidence in the power of Christ's Word.
Yung kapangyarihan, yung sinabi ng Panginoong Yesus. Pwede yung kasing sabihin niya, hindi, kailangan sumama ka. Mamamatay na yung anak ko, kailangan mo siyang lay hands, kailangan mo pagalingin. Kasi during this time, lahat ng mga ginawang milagro ng Panginoong Yesus ay nandun siya physically. At yung mga pinagaling niya, lumapit sa kanya. Kaya nga, dito yung kapangyarihan ng sinabi ng Panginoon ay na-challenge itong ama doon sa power ng kanyang salita. Narinig niya lang, napatigil siya nag-isip siya. There is power doon pa lang sa sinabi Pinanghawakan niya yun. Kaya nga makikita natin, ito yung faith na hinahanap ng Panginoong Yesus sa mga tao. Yung pananampalatayang pinanghahawakan ang kanyang salita na makapangyarihan. Yung power of Christ's Word. Dito tayo magiging Christ-centered. Sapagkat ang salita ay si Kristo. At si Kristo ang salita. Kaya makapangyarihan ang salita niya sapagkat ito ay nagpapatotoo kung sino siya sa kanyang mga sinabi. Alam nyo, yung sumunod na talata, verse 51, as he was going down, his servants met him and told him that his son was recovering. Yung servants, sinalubong siya at sinabi na yung anak mo ay gumaling. Alam nyo, dapat to ikagulat nung ama yung marinig niyang gumaling ang kanyang anak. Pero ang tinanong niya makikita natin, verse 52. So he asked them the hour when he began to get better, and they said to him, yesterday, at the 7th hour, the fever left him. Alam nyo, yesterday, 7th hour. Sa ibang translation po, alauna ng hapon. Bakit yesterday? Sapagkat, nasabi mo ng mga historian, niloob nitong ama na tumigil muna sa isang lugar dahil gabi na. Sa panahon po nila, delikadong maglakbay. Maraming mga tulisan. Maraming masasamang loob. Para maging safe sila, nagpaumaga pa siya. At meron na siyang faith. Yung confident niya dun sa salita ng Panginoon, pinanghawakan niya yun. At dito, kinonfirm niya pa. Kaya sabi ng verse 53, the father knew that was the hour when Jesus had said to him, your son will live. Kaya makita po natin, maganda ko kahit magsimula sa crisis. Yung from crisis to where Christ is. Hanapin natin si Kristo. At makinig tayo sa kanyang sasabihin. Panghawakan natin ang kapangyarihan ng kanyang salita. Alam nyo, instantly, eksakto nung sinabi ng Panginoon, nung oras na iyon, kinonfirm nung ama, at yung oras nga pong iyon, 7th hour, gumaling ang kanyang anak. So, the word of God is accurate. Tapos yung kapangyarihan po. Alam niyo ang isang miracle na ginawa dito ng Panginoon, yung power niya over diseases. Isang salita lang. Isang kapahayagan lang ang gumaling. At yung distance, yung layo. Kaya nga yung power ng kanyang word, naniniwala ko, ay ganun din yung kapangyarihan ng power ng God, the Creator, nung nilikha niya sa libutan.
Yung sinabi ng Diyos, let there be light. Nagkaroon ng liwanag. Salita lang yun. At dito, salita niya lang, binanggit niya ho. At gumaling nga. Instantly, yung anak ng royal official. Pero makita ho natin, sa bawat milagro na ginagawa ng Panginoon, hinahanap ng Diyos yung faith response ng tao. At dito, naniwala, pinanghawakan yung salita, and he acted upon it. Yung sabi ng Panginoon, go! Your son will live. Napayapa nga umuwi yung ama at pinanghawakan ang salita ng Panginoon. Verse 54, this was now the second sign that Jesus did when he had come from Judea to Galilee. Muli yung gumawa ng milagro. The same town. Yung unang miracle ng Panginoon Jesus doon sa Galilee ay yung pong water turning into wine. Wala hong gaanong nanampalataya, kundi yung mga disipulo niya lamang at ilang mga tao. Pero maraming nakasaksi, maraming nakaalam. Dahil sinabi pa yun. Ngayon, gumawa na naman ng milagro. Pero hindi lahat sumampalataya sa kanya. Itong isang hentil, probably, mataas ang katungkulan. Pero nagkaroon ng krisis. Hinayaan ng Panginoon na ma-encounter. Ito yung maganda, mga kapatid, na bagamat sa krisis na nangyayari sa atin, sana hindi lang mo tayo sentro sa krisis na nangyayari sa atin sa kasalukuyan. Kundi ito ang maging daan para from crisis, magkaroon tayo ng confident faith dun sa Word of God. At makita rin natin na, ang sabi verse 53, and he himself believed and all his household. Nagkaroon din siya ng contagious faith. Yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon na pinanghawakan niya, nagkaroon ng resulta. Nag-umapaw po ito. At hindi niya mapigilan na ibahagi sa kanyang pamilya at sa ibang mga tao. Alam mo, yun yung maganda. Kaya niloob ng Panginoon na ma-encounter niya rin itong royal official na ito. Alam nyo, pag tatay ho ang nakakilala sa Panginoon, 90% o 100% ang kanyang sambahayan, kanyang household, makakilala sa Panginoon. Kaya ito ang hamon sa atin, mga tatay. Bagamat nasa crisis tayo, sana yung crisis na pinagdadaanan natin ay magkaroon ho ng daan para ma-encounter natin ang Panginoong Yesus. At makilala natin siya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. The miracle of Jesus, he healed a royal official son by the power of his word over diseases and distance. Jesus said, go, your son will live. Kaya nga po, kung mga tatay ho nasa krisis, maaari, ang iniisip po natin yung paano na yung aking trabaho. Pwede natin i-paraphrase to. Sabihin ng Panginoon, go, your job, your business will live. Kung yung buhay, kayang buhayin ng Diyos. Yung naghihingalo. Kung naghihingalo din po yung ating trabaho, yung ating negosyo, bakit hindi natin idulog at panghawakan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos? Go. Your source of income will live. Para sa lahat po ng tatay ito, para din po sa akin. Sapagkat isa rin ho sa burden ko yung pag-aaral ng aking mga anak. Dahil meron pa rin ho, tuloy-tuloy pa yung school online schooling, pero yung pong matrikula, alam naman natin hindi naman talaga bumaba.
yung tuition fee. Sa panahon ngayon, mataas po talaga. Sapagkat gusto natin bigyan ng magandang edukasyon ang ating mga anak. Pero meron hong krisis may kakapusan. Pero kay Kristo, may kasapatan. Yun ho. Kaya nga, ano man ho, yung dinadaan nating krisis, yung mga anak natin, pwede natin panghawakan. Go! Your son, your daughter's schooling will live. Pwede natin panghawakan yun Sapagkat sinabi mo, Panginoong Yesus, panghahawakan ko. Na yung mga salita, ang sino mang sumasampalataya sa iyo, sino mang lumalapit sa iyo, kumikilala na ikaw ay Diyos at tagapagligtas, aming Panginoon, ibigyan mo kami ng favor. Kaya nga po, summary, what kind of faith caused Jesus to do favor for us? Tandaan po natin, a faith that hold on to the power of His Word. Conclusion, Jesus Christ is a miracle-working God. He can do impossible things for the glory of God and for the goodness of man. Yes, miracle requires faith and also produce faith. But God will perform according to His Word. Application po. Put our faith on Jesus. Hold on to the power of His Word and experience His daily miracles in any circumstances of life. Dahil sinabi ng Panginoon, hindi niya tayo iwan ni pababayaan man. Puprovide niya ang lahat ng ating Panginoon. Panghawakan natin ang kanyang salita. Kaya nga po, sa ating mga tatay, gusto ko po kayong ipanalangin. Recognize din ang inyong patuloy na pagkataguyod ng inyong mga pamilya. Naniniwala na tayong lahat merong Ama sa langit na nagmamahal at kumakalinga sa atin at patuloy tayong pinoproteksyonan at ipinagkakaloban lahat ng ating Panginoon. Panghawakan natin ang kanyang mga salita. At patuloy nating i-recognize ang lahat ng ating mga tatay. Bawat pamilya, as a team, magtulungan po tayo na maraming mga ama ngayon, desperate, nahihirapan. Hindi lang nila pinapakita. Pero yung kanilang burden na kinakaharap, crisis, dala-dala po nila yan bilang leader ng pamilya. Kaya kailangan po ng suporta, lalo na ng recognition. Kung meron tayong gift, bigyan natin ng gift ang mga tatay. Lalong higit, prayer po. Kaya nga po, napakaganda po ng kapahayagan ng salita ng Panginoon sa ating lahat. Nakita natin, even yung faith niya nagsimula sa crisis, pero nung nasumpungan niya ang Panginoong Jesus, nagkaroon siya ng confident faith. Di lamang yun, yung confident faith niya, naging contagious faith, pati ang kanyang pamilya, sumampalataya sa Panginoong Jesus. Yan ang prayer natin, mangyari sa bawat pamilya na makasumpong sa kapangyarihan at kaligtasan ng Panginoong Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoong Jesus. Manalangin tayo. Aming Diyos, salamat po sa araw na ito, Panginoon, na araw din ng lahat ng mga tatay, ng mga ama ng tahanan. Salamat po sa iyong mga salita. Dalangin po namin ang patuloy mong gabay.
magbibigay ng kalakasan, karunungan at katatagan sa pananampalataya at lalong higit katatagan para harapin ang hamon ng buhay. Bigyan mo po kami ng kalakasan, Panginoong Yesus. Bigyan mo po kami ng bagong sigla sa mga krisis na ito na kinakaharap namin. Patuloy mo pong ipahayag ang kapangyarihan ng iyong salita. Hayaan mo po ang patnubay ng iyong banal na Espiritu ay sumaamin upang lalo naming maunawaan ang iyong mga salita at magkaroon kami ng kaliwanagan. Paranas mo ang iyong kapangyarihan, Panginoon Yesus. Magitan ng iyong mga salita. Naniniwala ka. Itong pananampalatayang pinangahawakan ng iyong salita ay magkakaroon po ng magandang resulta. Lord, dalahin ko po, Panginoon. Abutin mo ang lahat ng pangailangan ng bawat pamilya. Tulungan mo po ang mga tatay, as well ang mga nanay, Panginoon, ang lahat ang bumubuo ng pamilya. Patuloy na lumapit sa iyo, Panginoon, ang panghawakan ng kapangyarihan. Lord, salamat po sa mga gagawin mo sa amin. Salamat po sa pagtugod mo sa lahat ng aming panalangin. At sa lahat pa ng inihahanda mo para sa amin. Salamat po, Panginoon Jesus. Sa iyo po namin binibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba, at kaluwalhatian sa makapangyarihang pangalan ng Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Jesus, ikaw ang kasagutan. Pag-asa ko'y sa'yo nagmumula. Kapag nakukulumihan, nababalot ng paghihirap, sa iyo magtitiwala. Habang buhay maniniwala, ikaw ay Diyos sa lahat ng sandali. Sa bawat pangyayari, hindi nagkakamali. Ikaw ay Diyos na buhay na muli, at sa puso ko'y laging mananatili. Ikaw ay Diyos. Problema ay pinapayagan, dakila ang iyong dahilan. Mali